tatanggalin ko guys ha. Diba tumaas yung RPM. Ayun, sasarado natin. Ibig sabihin pag may idle up, pag naka-open tataas yung kanang RPM. So ito, check natin tong idle up kaya meron mo itong supply. So tanggalin natin tong idle up. Hindi mo na-vibrate. I-on ko yung aircon ha. Wala siyang hindi siya nanginginig. Pag i-on na natin aircon, i-on natin aircon. Palang araw guys, so another client naman tayo na Suzuki. So minivan, K6i engine, DA63, DA64 engine to guys. So samahan nyo ko sa simpleng basic point tutorial kung problema is yung nanginginig yung makina mo sa tuwing nag-idle ka ng aircon, ay nag-on ka ng aircon, yung idling niya malikot. Okay, so tara, let's start, let's do it. Palang araw guys, so another client naman yun na 60 DA64, DA63 na unit Suzuki. So K6i engine, so problema nito is nangangatog. Tapos pag nag-aircon ka, ayan, pag walang aircon, taas ang RPM. Pero pag nag-aircon ka, loaded, nanginginig. Okay, so samahan nyo ko sa simpleng basic pointers tutorial kung anong gagawin natin dito. Okay, so tara, start. Same procedure pa rin. So before tayo mag-diagnose ng voltage reading, so kailangan munang i-undergo ng engine scanning yung ECM, okay, yung module mo para sureball talaga. So ang code na lumalabas dito is P0113, so intake air temperature sensor. So ang problema nito guys is nagkaroon na conversion from intake manifold na plastic into aluminum na siya. So ibig sabihin nagkaroon na siya ng conversion. So automatic nakalagay dyan is high input, open circuit na siya. So ibig sabihin kinondem to. So yun ang malaking challenge ito guys. So yan yung unang fault code, and then yung pangalawang fault code is yung P0118 o engine coolant temperature sensor. So yan na naman i-check natin guys, yung yung temperature sensor. So malaking malaking factor ito doon sa kanyang ICB. So sa hindi nakakaalam, ang ICB po meron po yung cooling system, pero dito sa DA63, DA64 hindi siya naka-built-in, nakahiwalay ito. So may connection sa ECM yan. So ang ECM nakakaalam yan kung paano niya ibabato yung sender, kung paano niya i-reading yung galing sa sender papunta doon sa mechanism ng pag-andar ng makina. Okay, and then yung number 3 is yung kanyang P0122 o yung kanyang throttle position sensor circuit. Ibig sabihin low input, ibig sabihin mahina yung palo ng kuryente. So ito guys, gagawin naman natin, i-reading ko naman yung kanyang TPS, okay, which is yung kanyang total body, may TPS doon, sensor, yun ang tinutukoy ng 0122. So yun yung mga basic pointers na dapat yung matutunan. Okay, so malalaman natin mamaya, isa-isahin natin yan para sureball talaga na hindi natin makalimutan o alam natin kung paano titirahin yung unit. And then yung number 4 naman guys na code is P0135 o oxygen sensor, ibig sabihin ng 02. Okay, so ibig sabihin malfunction, ibig sabihin hindi gumagana yung kanyang natawag na oxygen sensor. So ang dami pa lang problema nito guys. So isa-isahin pa rin natin yan, at least medyo mahaba yung video natin, pero at least makuha nyo yung basic pointers. So hindi lang mahalaga dito yung AC o taas, ang mahalaga dito makuha nyo kung paano siya tinira. Dahil sa totoo lang guys, ito tinitira to hindi to 30 minutes, minsan isang araw to tinitira. So may ibang mga video kasi akala mo maiksi lang, pero cutting na yun kung direct to the point. Ito kasi atin step by step basic pointers tutorial kasi ito okay, so sige. And then yung last is yung P0327 o knock sensor 1. So sensor na to, yung knocking sensor na nasa engine block na naka-attach. So malalaman natin yan guys. So ang gagawin natin ngayon is check natin isa-isa para malaman din kung may reading ba o wala. Pag sabing low input, ibig sabihin walang supply, either walang supply o mahina yung supply ng kuryente o putol. So yun lang yung ibig sabihin yan guys, sa mga nagtatanong sa akin. So especially sa mga ganitong sistema, kailangan may idea talaga yung titira, kasi kung wala medyo mahihirapan talaga. So let's start, mag-start tayo guys. So let's start, let's go. Okay, so ang gagawin natin is sinet up ko na yung tester natin. Ayun, wire up rito. So ito yung bibili nyo guys. So accent, tapos kaya niya mag-reading ng ng 1 volt to 24 volts. So safe yung mo, yung unit mo. So instead na may tester ka, malalaman mo kung positive o negative. Kaya pag green, ibig sabihin siya negative. Pero pag
red, ibig sabihin ano siya, positive. Yan o, diba? So ilan yan? 12 volts. Pag ground, automatic 0 volts yan. Okay, so sige, start tayo guys. So on position, yan. Three volts, meron siyang naman ground yan. Okay, 5 volts. Yung pressure rin sabihin gumagana to. So dito naman tayo sa ano, sa TPS. Yung TPS ang itirahin natin guys. Kukunin ko muna yung voltahe ng bawat isa. Five volts, 4.9. So kailangan i-RPU ng mataas to. Okay, so buksan natin yung susi guys. Naka-on position na siya. So gagawin natin dyan, so yan, meron siyang positive mula sa ECM, okay siya. Tapos dito naman is ground. So ngayon, ito naman yung sender. Ito yung magbibigay ng voltahe doon sa RPM. So kailangan yan, mamaya meron niyang meron niyang voltahe. Pag wala, ibig sabihin yung problema to. Kailangan mag up and down yan eh. Kabit ko muna. Wala siyang RPM, di ba? So gagawin natin, i-on natin ng isa natin makina. Ayun, so wala siyang may reading siya pero hindi gumagana, mawawala no, meron. Dapat yan steady siya ng 1 volt. Ano, so kailangan nito i-adjust siya, nawala na naman yung voltahe. So dapat yan steady. Okay, so linisan muna natin, tapos kukunin natin yung tamang idling. Okay, so ito ang problema natin. Wala ko ng aircon. Yan mo, patay. So walang RPM na maganda. So ito ang problema. Okay, so sige, tanggalin ko muna, tapos tatanggalin muna natin guys. Makita nyo naman kanina, wala siyang voltahe yung kanyang TPS sensor. So dapat yan may reading yan. Pag hindi yan nag-reading, ibig sabihin sira yung sistema, yung kanyang mechanism sa loob ng TPS. Okay, so pag na-okay na to siya, tapos same pa rin na nanginginig, vibrate pa rin siya. So dito naman tayo titira sa ito, ECB naman ang titirahin natin. Isa-isahin natin yan guys, para makuha natin yung tamang sistema. Bakit tayo taas ang RPM ng naka-on ng aircon. Okay, tsaka nagba-vibrate yung makina, halos mamamatay. Sige, so, ang gagawin naman natin, i-check naman natin yung kanyang ECB o yung kanyang idle up. Ito yung magbibigay din ng taas ng minor once na mag-on ka ng aircon. So ito rin yun siya guys. So ang gawin natin, i-check na natin yung kanyang voltage reading tayo. So on ko muna yung makina, tapos tuhugin na natin. So 12 volts positive. So ground meron na. So ito wala. Dalawang positive niya, dalawang ground. So isang sender, isa naman ng So ang gagawin natin guys, kakabit natin para makita natin yung reading niya. Okay. Okay, kung kanina yung walang kuryente. So ngayon try natin kung meron na. So ibig sabihin meron siya, gumagana siya, meron na siyang ground. Pag in-accelerate natin, meron siyang may laman siya. So ibig sabihin okay siya. So ngayon sa kabila naman tayo titira.
yung isa naman. Dalawa yun eh, walang ano kanina, walang function. So try natin. Yan. Okay. So same, meron siyang voltahe kanina na ano, kanina wala tong voltahe, so ibig sabihin gumagana tong ano, gumagana yung IACB. Okay, so wala tayong problema sa IACB, pero dito sa TPS may problema tayo. Sunod natin titirahin yung ano naman, yung kanyang idle lamp. Okay, dito po tayo sa kabilang side, sa ano tayo, idle lamp. Ang idle lamp ang magbibigay naman ng ano, ng extra power, kasi siya ay magbibigay supply ng hangin sa kanyang vacuum dito. Okay, so on natin kasi okay, so meron siyang positive, okay siya. So meron siyang positive sa kabila, dapat to negative lang to rito. Pag ano yan, pag hindi siya negative, ibig sabihin dapat to negative to. Positive, naka-on na siya. Okay, so patayin ko muna. Naka-on pa rin, so sira to. Naka-on na sa automatic, dapat ito hindi to naka-on. Ayan o, ayun. So dapat ang ground. Okay, so ibig sabihin okay supply. Pag in-on natin, yan, positive na siya. So ibig sabihin okay yung continuity. So ang problema naman ay yung kanyang load. So mag-check naman tayo nito sa kanyang supply ng hangin. Okay, okay, yung supply ng hangin naman ay check natin. So okay yung linya ng ano, idle lamp. So ang problema na lang is yung ito, kung gumagana ba to. Malalaman to ngayon kay papandalin natin, tatanggalin natin isa-isa kung okay ba o hindi. Pag hindi siya gumana, ibig sabihin may problema siya. So tanggalin ko guys diba, tumaas yung RPM. Ayun, sasarado natin. Yan, ibig sabihin pag may idle lamp, pag naka-open, tataas yung kanang RPM. So ito, check natin itong idle lamp, kaya meron mo itong supply. Check natin kung may ano ba to. Ayun, so higop siya ng hangin. Okay, so ngayon titingnan natin kung hangin ba tong idle lamp nito sa kabila, kung hindi ba siya barado. Okay guys, so tatanggalin natin itong idle lamp. Hindi mo nag-vibrate. I-on ko yung aircon wala siyang ano, hindi siya nanginginig. Pag i-on na natin aircon, i-on natin aircon, yan, balik. So nanginginig na siya. Ayan o. So ibig sabihin yung idle lamp hindi gumagana. O, parado na to. So ang idle lamp papalitan natin, ilaw. So yung idle lamp parado. Okay, so parado ang idle lamp, tapos itong TPS ang ano, may problema. So lilinisan to, lilinisan dito. Pero ito parang papalitan talaga to kasi talagang ano siya, may problema na siya. Okay, so yan lang muna guys. Okay, so ang gawin namin, magbili muna kami ng idle lamp, papalitan itong idle lamp, tapos palitan yung idle lamp, tapos itong TPS lilinisan lang natin para makuha natin yung saktong reading niya. Okay, so tanggalan natin yung TPS. Ayan, so papalitan na bago. Check natin yung bago kung okay ba. Okay, so sige. Okay, so i-reading ko muna guys yung ano, yung luma tsaka yung bago. Titingnan ko yung resistant kung okay ba. So reading natin to guys. So 5 tama siya. 2.7, balik na rin natin. 5 tama. 4.7. So dito naman dapat mataas yung resistance nito eh, gitna. 4.5 tama. Ayun, 5.8. Same lang bila naman, balik rin natin. 5. Ayun, 1 volts. So
Ito isa. Sige. Kailangan sentro lang. Bago. Okay, so ayan yung kanyang ano, RPM sa TPS. So pag itataas mo yung accelerator, ayan, dapat tataas yung ano, number. Kung pag-adjust ito, kailangan mataas. So meron siyang constant na reading, guys. Okay. Pwede yung TPS niya, muna yan yung setup niya, 28 volts to 1 ano to. Yung problema lang ito naman, ito, yung idle na lang. Yan. So yung idle na lang kailangan natin na makabit. Okay, so bumibili ka ng pyesa para may isa lang. Ayan, o. Pag bibitawan mo yung idle niya, tataas yung aircon, tataas yung RPM. Pag sinara mo, ito-close. Okay, so yun lang ang kulang, guys. Tingnan nyo yung response, guys, ha, ng pag yung TPS gumagana ng maayos. Pag i-down mo siya, bago yung anda. Ayan, sabi dito nagbago na rin. Pero pag in-up mo, tataas ng RPM, diba? Naka-up siya, i-down ko, mabago. I-up mo, okay, so nagbago rin. So yung reading niya tumaas din. Dito naman pag dinown mo to, i-down natin lang, yung reading na wala. Okay, so ibig sabihin kailangan mo itong itaas. Yan, sentro mo lang para yung RPM. Yan yung pinaka ano mo, pinaka tune up po dyan sa ano, idling. Okay, so ngayon ang gagawin natin, ituturo ko muna sa inyo kung bakit habang bumibili ng pyesa. So ganito sa nangyari, marami nagkakamali talaga sa mga electrician nito, kasi minsan hindi na binibigyan ng pansin yung ano, yung temperature sensor. Sa mga multi-cabinet DA63, DA64, malaki yung connection niyan dito sa ACB. Bakit? Kasi meron niyang sender na mula sa computer na 4.5 volts to ano 3 volts to 5 volts. Ngayon pag hindi yan maibalik uli ng sender mula sa tawag niyan diyan sa may temperature sensor, pabalik sa computer, magkakaroon ng problema sa ACB kasi may connection ng ACB at yan doon. Kumbaga yung ACB dito, kasi ang nangyari, yung ACB niya wala siyang tubig. Pansin nyo sa mga throttle body, yung throttle body may mga tubig yan dito na tinatawag na ACB. Ito siya, wala siyang ACB na ano, tubig na yung dalawang hose na pinapasukan. So ano lang siya, sa hangin lang siya. Ngayon ang ACB niya hindi naka-built-in dito, naka-built-in dito na nakalagay. Ayun na mismo yung kanyang ano, sensor, doon nilagay ang sensor niya. Kaya magugulat kayo, akala nyo sa online yan thermostat, hindi yan sa thermostat sensor. Malaking tulong yan dito, nakakonect sa computer. Kaya pag hindi nyo kabisado, medyo magulungan naman. Okay, so nakita nyo naman, ginalaw ko doon, tumunog to. So ibig sabihin may connection siya dito. Yun po yung karamihan na problema. So ang gagawin natin, magpapalit kami ng ano, ng temperature sensor na dapat gumagana yun para yung sender na 4.5 volts pumalo kay ECM, magkaroon siya ng signal, at pag magkaroon siya ng signal, automatic yung RPM kukontrolin na ni ECM yung buga ng accelerate. Para once na nag-open ang aircon, automatic magbibigay siya ng signal nga open mo na, kasi nga naka-open na siya. Okay, so yun yung mga basic pointers, guys, para at least alam nyo yung pag-troubleshoot, pag-diagnose. So man to man labanan, medyo mahirap nga lang pag hindi nyo kabisado yung electrical system. Okay, so sige, magbabili mo na kami ng pyesa tapos babalik ako pag ayan na, guys, yung temperature sensor na may connection kay ECM na 5 volts. So magpapalit si sir nito. Ayan, malabo. Ayan, o. So ito papalitan. Okay, so sige, magpapalit muna kami. Okay, so asan na yung pyesa, Brad, na nabili? So ayan na, guys, yung pyesa. Pabili na talaga. Bago. So idle up din. Medyo mahal nga lang, surplus, pero gumagana siya. Okay, so ikakabit na natin yung konti. Okay na. So sige, ang ating chief mechanic, electrician. Ikabit mo na, Brad. Sige, ikabit mo na namin, tapos balik kami pag okay na. Sige, fire. Okay, so nangyari, guys, merong lamat yung wire niya. So
idurugtong muna namin. Tapos itong ano naman, connection ng kanyang temperature sensor, meron po yung connection sa kanyang IICB dito. So ang nangyayari, tutong na yung wire. So dito na part sa may gitna, matigas na yung portion, kaya ang ginawa namin na nagpalitan na kami ng wire para yung flow ng kuryente maganda yung takbo, yung voltahe, especially sa idling. So may connection kasi yan dun sa idle up, sa ACB, kaya kailangan yung flow dito maganda yung reading. Tapos nag-check engine din yan kanina, yung indicator lights. So dahil dito hindi ko lang na-videohan, yun ginawa namin, pinalitan muna namin ng wire para maganda yung reading. Okay, so kabit muna namin, set up muna namin, tapos balik tayo kami content. Guys, i-start natin yung makina. So makita yung maingay dito, ito yung connection ng temperature gauge sensor. So magtataka kayo bakit tawag yan na nilagay ko na dyan para makita ko yung ground na hindi mawawala, kasi putol kasi nung nakaraan, wala siyang connection. Makita yung maingay dito, ito yung connection ng temperature gauge sensor. So magtataka kayo bakit tawag yan na nilagay ko na dyan para makita ko yung ground na hindi mawawala, kasi putol kasi nung nakaraan, wala siyang connection. May connection siya pero hindi siya napuputol kasi nga tawag yan yung kanyang gauge hindi pa gumagana. So nangyari, hindi na gumagana yung lobe, kaya nagkaroon diferensya. So ngayon okay na, may ano na siya, meron na siyang ground, okay na siya. So ang gawin natin, paandalin natin, sige, last time start. Ayun. So pag unang start mo, kailangan tataas ang RPM. Pagtaas ang RPM, ayan. So di ba kanina namatay, tapos biglang bumalik, sabihin okay na siya. So na-idle na natin to, medyo uminit ito guys. So anong nangyari, walang aircon. Ayan, so yung engine normal yung idling. Di ba nagpalit tayo nito ng tawag niya, nagpalit na tayo ng TPS. Okay yan, meron ding reading yung pressure switch o map sensor, okay din yan. Yung idle up niya okay naman din, and then yung yung IECB okay naman. Tapos nagpalit tayo ng idle up, and then yung sensor ng thermostat. Okay, so ito yung pinalitan natin guys na pyesa. Ito, ayan, nagpalit tayo niyan, saka ito at yung kanyang, ayan, okay. So yung kanyang TPS sisira. So yun ang naging cause ng vibrate. So walang aircon, gagawin natin, mag-aircon tayo. So dapat pag aircon natin, tataas yung RPM, tsaka magno-normalize din yung idling. So naka-on na yan. Ayan. Okay, so nag-aircon na kami. Ayan, tumataas yung RPM dandahan. Okay, sumasabay na siya. Ayan, hindi normal na yung andar guys. So naka-on ang aircon, medyo malamig na. Tapos gawin ko sa inyo, i-idling natin titingnan natin kung ano magiging reaction. So responsive yung andar ng makina, in between ng throttle at saka ng andar ng combustion chamber. Okay, so ayan na guys, natapos na rin namin yung sistema. So ang problema talaga is yung electrical system nya. So ito ginawa namin, tutong na yung mga wire, tinanggal namin, binaklas namin yung harness, pinalitan namin ng wire dito kasi dumikit na doon sa kanyang sa exhaust. So nasunog. Ang nangyari, pagkasunog na natutong yung wire, so yung doon sa may sa kanyang injector na wire, mahina yung daloy ng kuryente. And then ito namang sensor ng kanyang knocking, wala nang supply yung kanyang check engine, lumabas na rin. So kami, ito ipa-flash ko sa yung problema. Mayroong fault code na 5 kami nakita, P0327 yung kanyang knock sensor, walang supply. So kahit magpalit tayo ng bago, wala rin supply, automatic wala pa rin. And then P0135 oxygen sensor, and then may problema rin, wala rin supply yung isang ground tsaka isang positive nya. Then P0122 yung kanyang throttle position sensor, so nakapagpalit na tayo yan, okay na yan. And then yung P0118 PCT engine coolant temperature high input yung ito yun yan, ito yun. Okay, so nagpalit na rin kami ng ACB. Ayan, tapos yung idle up nya rin nagpalit na rin kami kasi sira itong idle up na to, hindi gumagana. Tapos yung kanyang yung kanyang temperature sensor, wala dito.
Itong kanyang throttle position sensor, yan, nagpalit na rin kami kasi sira to. Tsaka yung kanyang idle up. Okay. So, anong nangyari, kinabit namin lahat, nanggalan natin, na-erase natin yung code. Tapos, check na namin yung buong system niya. Okay naman. So, ang problema is yung ECM. So, nasira yung kanyang mga sensor guys dahil siguro pagkabit na nito, mali-mali. Mapekto yung ECM niya. Kaya ang nangyari, walang supply yung kanyang sensor, tsaka yung aking sensor. And then yung idle up, yung mismong controller ng high RPM and low RPM tuwing mag-idle ka na, mag-aircon ka, so kailangan nag-automatic yun. Tumataas yung RPM. Problema yung controller niya nasira nga dahil doon. So at least alam na natin yung problema. So ECM. Pero ganun pa man, na nagpalit ng pyesa, okay naman. So try natin yung makina. Sige Brad, for the last time, start natin. Sabi niya, binuksan ko yung bulalo. Tinuro niya. Yan, pag walang aircon, mataas ang RPM, biglang bababa, mag-idle na siya. So kung mainit na yung makina mo, okay na. So check natin, kaya natin may pinandar yan guys. So ang gawin natin, i-RPM natin. Wala na siyang vibrate. Okay? So yun yung mga basic pointers guys. Saka wala na siyang check engine. Wala na siyang engine. So yun lang. Atong pirador, Brad Ping, si mechanic ng kasing TV. So shoutout sa ating lahat, sa lahat ng mga manonood dyan, sa lahat ng mga nagdi-DIY, mga unit owner, sa lahat ng mga baguang mekaniko at nagbabalak ng mekaniko at sa lahat ng mga banggitang mekaniko. So shoutout sa inyo lahat guys. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 dup. Na 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 na